Magandang umaga po sa inyo lahat. Hi po. Hello po guys. Um, okay. So, bakit ako nag-live? Kasi, basahin niyo na lang sa title, sa late ko. Okay. So, ang topic for today, hindi po mathematics ang tuturo ko, kundi accounting. Bakit ko tinuturi bakit ko nagugulo na naman ako. Bakit ko ba tinuturi yung accounting? Kasi sa experience ko, alam mo naman, dati accountancy student si ate. Sa mga hindi nakakalam, ako po dating accountancy student sa San Pedro Lugo na hanggang second year college lang. Sa mga nanonood dyan, sino na yung graduate ng ABM student? Taas ng comment down below, type na ng press 1. Sa pag-uusapan natin, kung balak pa lang kayong magpumunta ng BSA program, sa pag-uusapan natin, para alam nyo in advance. Share ko lang sa inyo, okay? Let's get it in! Okay, mga nag-join daw. Hindi mathematics ka na sa atin, ha? Shout out kay Mimert, si Kuis, si Narnie, si Sharnie, si Laya, si Maris, si Laya. Okay, hello po. Hirap ng isa-isahin. Okay, usapang accounting po tayo guys ha. Sino yung taga-ABM dyan? Pakicomment na lang ng press 1. ABM student, yung nakagraduate ng ABM student na balak lang mag-first year or balak lang pumasok ng BS Accountancy, incoming first year college. Hello, Raisa! Palapakan natin! Okay. Kung balak ka lang mag-up ka na, okay? Sige, pag-usapan natin yung BSA program natin. Yung gusto lang talaga mag-pursue na balak ka lang kumuha ng course ng BS Accountancy. So, hindi nyo alam, pag-usapan natin yan. Bago ka mag-BSA, kailangan mo pag-isipan mo mabuti kasi hindi nyo kasi alam kasi akala nila madali ang accountancy. Basic lang pala yon, plus minus, hindi. Nagkakamali ka. Wala ako mathematics, accounting muna tayo kasi sa degree ko, BSA program din ako dati, kasi hindi ko nga tinapos hanggang second year lang sa San Pedro, Laguna. Kasi nga math lover ako, laking pagsisisi, kaya mahirap. Huwag nyo kasi isipin ang accounting is madaling ang course kasi plus minus lang naman. Hindi, nagkakamali kayo. So, laking pagsisisi ko sa course na yan. Ay, may race na kung nanonood ka man, watch and learn po sa pagtuturo. Sige, ano ibig sabihin ng BSA program? Bachelor of Science in Accountancy. Isa ito sa 4 years, sa ngayon 4 years na program. Dati po sa accountancy, yung sa old curriculum ng CHED, sabi nga daw 5 years daw. Sige, start ko muna. Okay, ano ba yung BSA? Maraming meaning ng BSA. Hindi po siya Bachelor of Science in Architecture, Agriculture. It means Bachelor of Science in Accountancy. 4 years na program po yan ha. 4 years. Ano po siya, bachelor degree po yan. Lang yun. Pag tinapos mo yung BSA, akala mo na CPA, hindi pa. Kasi maraming pagdadaanan yan eh. Tapos ka ng BSA pero may kulang. Kung gusto mo talaga maging certified public accountant, so dadaan ka talaga sa tinatawag na SIPALE. Certified Public Accountant Licenses Exam ang tawag doon. So ginaganap ang examination tuwing May and October. I'm not quite sure kasi tinuro namin niya sa professor namin na isa siyang CPA, si Sir J. Pedralbes. So, hello po, shoutout po kay Sir J. Pedralbes kung nanonood ka man sa ganito. Pero, ang pagiging SIPALE or Certified Public Accountant ay hindi po naging madali. Butas ng karami bago makapasa nun. Bakit? Kasi mababa lang talaga ang pass rate ng SIPALE. Sige, pag-usapan natin. Sino dyan mga BSA, nagtapos ng BSA, type na lang ng 1. At sino pa yung Certified Public Accountant? Hinahanap ko nga si Ed Siran. Si Ed Siran ay friend ko po sa accounting. I'm sorry. Friend ko po sa TikTok. So, Certified Public Accountant lang siya sa sobrang tagal na. Okay. Usapan natin. Bachelor of BSA or stands for Bachelor
Bachelor of Science in accountancy. Pag nakikita mo na accountancy na word, isipin niyo, ang hirap niya, mat din yan. Hindi, mali. Nagkakamali ka. Try ko lang magturo kasi baka sakali, pag hindi sumikat, din ako magtuturo ng accounting. Try ko lang ha, hindi ako husgahan. Ako po, hindi ako masyado expert pagdating sa accounting kasi second year college po ako nun. Hindi pa ako makakot ng mga higher subject na accounting. Wala pa akong taxation, wala pa akong auditing problem, wala pa akong auditing theory. Hanggang second year lang pala ako. Pagdating mo sa higher math na accounting, nako, habang maaga pa, mag-aral kayo mabuti. Hello, shoutout po sa mga 70 viewers. Ito po yung Bachelor of Science in Accounting, Accountancy or BSA. Isa ito sa 4 years na program. Accountancy po, okay ah. Ay, okay, sorry. Accountancy. Sorry, Miss Tingting, Jaja, hello po. Pasensya na, kinakabahan talaga ako kasi try ko lang magturo ng accounting. Sabi ko nga, ate, magturo ko ng accounting, sayang ng pinag-aralan mo. Sabi ko, ayoko, hindi naman ako expert, so nag-try ako. Pilit lang talaga. Andaan, Bachelor of Science in Accountancy, 4 years course. Saan na yun? Dati, yung sa old curriculum, sa old curriculum, may ako sa spelling. Paano pa ng curriculum? Pakitype na lang. Huwag niyo husgahan kasi bobo ako sa spelling. Kaya gano'n. Sa old curriculum ko kasi, siguro mga 5 years para kang nag-engineering. Okay, salamat, thank you. Oh, curriculum. Okay, double R. Tama ba? Okay. Sa old curriculum ng CHED, nung nag-aaral ko ng college accountancy, mga 2018, 4 years na daw ang kurso. Okay. Integral calculus, accounting lang ako, sugar. So, kailangan habang maaga pa. Kasi ang integral calculus, calculus 2, sabi daw naman engineering, dapat habang maaga pa, mag-memorize ka na ng sangkatutak na mga formulas for integral. Kasi, based on my experience, kasi nagtuturo din ako ng live streaming tutorial sa TikTok, ng mathematics. Habang maaga pa, mag-memorize ka ng mga formulas ng intergas. Mahirap po talaga intergas. Basta, masipag ka mag-practice, mag-solve hanggang mag-gets. Then, kailangan handa ka. Kasi, ang mahalaga, algebra mahalaga. Kasi pag wala kang alam sa algebra, ikaw pa mahihirap sa integral calculus. Kasi mahalaga ang algebra. Yun lang. Aral mabuti ah. At syempre, manood ng mga math tutorial sa YouTube. Marami namang lumalabas dyan ng integral calculus video sa YouTube. Salamat. Aral na mabuti. Ano pangalan nito? Snowflower Girl. Mahirap talaga integral calculus basta sa experience. Algebra, like example, yung pinag-aralan ng algebra ng high school. Ano ba subject ng algebra? Yung high school. Like example, rational algebraic expression. Mas na marami yung inaral niyo sa high school. Mahalagang algebra. Kasi, what if yung integral calculus mo, hindi mo alam ang algebra? Balikan niyo algebra nung high school. I-recall niyo. Salamat. Thank you. Rational algebraic expression. Tapos, like we call this, factoring. Marami. Madugo talaga ang integral. Sa base ng past-experience. Balik muna tayo. Sa old curriculum ng BSI or Bachelor of Science in Accountancy, minsan daw, sabi nga daw ng iba, 5 years po, yan para ka ng engineering. Sige, kaya mo yan. Mas maganda mag-advanced study ka, flower girl. Sa old curriculum, dati yun. Ngayon, 4 years na. Hindi ko pa sa eskwela kung 5 years kasi depende po sa school na pinapasukan nyo. Sa amin sa San Pedro, 4 years kami doon. Para may clear naman. Kasi magawa ng senior high school para advanced naman. Wag ko po mag-advanced study ng second sem. Ay, si Wash. Ay, hello po, Sangga. Wasak. Sunflower Girl, kung gusto mo talaga tamad magbasa, manood ka na ng math tutorial sa YouTube. Ang dami nagko-content creator dyan. So, like example, si Engineer Isaiah James Mali, nagtuturo siya ng integral calculus. Tapos si Engineer Math. Tapos, mga engineer content creator. Sino ba?
Sino ba yan? Silang dalawa yun. Si Number Blender, nagtuturo din ng mga integral calculus. Si Number Blender, kasi idol ko yun. Kasi, tapos po siya ng BS Math yun. Nagtuturo din ng mga higher math. Okay, type mo na lang sa YouTube Okay, bukod dun sa old curriculum, 5 years siya. Kasi, paghati-hatiin ng subject yan eh. Sa first year, parang mas mahirap na eh. Doon sa old curriculum. Kasi may law subject kasi ang accountancy. So, sa hawak ko ng law of accountancy namin, obligation and contract, wala po naman mag-aaral ng mabuti ni Sunflower Girl, aral ng mabuti. Basta, pagpagod ka na, magpahinga, pero huwag susuko. Si Ebax, sino ba si... okay. Si Ebax daw, pakitype na lang. Maganda yung engineering math. Namin ako natutunan din. Tsaka, really understandable kapag Tagalog explanation. Doon, ang dami ako natutunan doon. Sa first year ko, hawak ko ng accountancy namin. May law subject pa kami noon. Pero dito muna tayo sa old curriculum. Nasabi lang ng friend ko, sa old curriculum daw ng accountancy, 5 years sila. Kasi sa first year parang may law subject na ang lugo nun. First year parang may accountancy, obligon or obligation contract. Isa ito sa pinakamahirap na hindi po ako CPA. Hanggang second year college po ako sa kursong BSA. Hindi pa ako CPA. Ang hirap ng CPA. Ayoko na pag-usapin yung CPA. Mike Baling, thank you sa pag-send ng batch. Thank you po. Walang ang heart. CPA ba mo? Nako, masaksad daming salitang CPA. Pag-usapan natin yan mamaya. First year pala sa old curriculum. Obligation ng contract. Isa ito sa pinakamahirap na subject para sa mga BSA or BS Accountancy student. Parang siyang hindi ko ma-explain. Kasi hindi ko pa kinukuha ng obligation ng contract. So, pag kinontinue ko yung BSA, so kukunin ko yung obligation ng contract doon sa second year, second sem. So, may subject kami noon. So, medyo mahirap lang siyang aralan kasi batas yan eh. Okay? So, ayan, old curriculum, 5 years. Sa pagdating natin ng old curriculum, kapag graduating ka ng BSA, may handle pa yan. Ang tinatawag doon is pre-board exam. Ano yung pre-board? Pre-board yan, kung gusto mo talaga yung performance sa exam sa accountancy, yun na yun. Kasi, required po yan sa school yan. Pero hindi lahat. Galing naman, hindi naman po. Hindi naman ako magaling sa accounting, pero okay naman. Pero hindi lahat ng pre-board na nagagaling sa school pag nag-aaral ka ng accountancy is, ayan na. Sa amin, sa school namin, wala naman kami magaganap ng pre-board exam sa San Pedro. Kasi, depende po yung sa kagusto ng eskwelahan. Yan, nagtanong ako dun sa, yung isa akong friend sa TikTok account, BSA graduate po siya, pero tinuring ko siyang ate kasi graduate po siya ng BSA. Sabi nga daw, wala silang pre-board exam na nung graduate pala ng BSA, so wala na siya magaganap ng pre-board exam doon. Kasi mahirap talagang pre-board exam ng accountancy. Kasi iti-training ka niya kung gaano ka talaga na nag-aaral ka pa talaga ng subject ng BSA, kaya pre-board exam. Pero hindi lahat ang need na talaga na may pasami pre-board exam ng accountancy. Hindi lahat. Tama ka, Jimmy. Huwag mo na iluloy. Mahirap po talaga. Kaya pag-usapan natin yung mag-up ka, Choi Min minsan. Accountancy student ka dati or graduating ka na? Okay. Kailangan pagdaanan mo yung pre-board. Pagdadaan kasi ng pre-board, tama po kayo. Yung ibang school may pre-board, hindi lahat na may school ng accountancy may pre-board. Hindi lahat. Depende sa gusto ng eskwela. Totoo yan, Mr. CPA. Depende po sa school. Pero sa amin, wala namang magaganap ng qualifying examination. Kasi sa amin, sa private school ako nag-aaral sa San Pedro. Wala naman kaming qualifying exam. So, kailangan talaga yung sa subject namin ng accounting major subject namin, kailangan makatres ka. So, hindi naman masela ng school namin. Basta makatres ka. Pag 5 ka, nako, wala ka ng discount na tuition fee. Those retention policy per semester. Baka naman sa public university ka nag-aaral kay J kausap. Depende sa school.
Bakit ayaw mo mag-aral? Bakit? Anong dahilan? Mahirap ba ang accounting? Sige, tama ka, tama yung desisyon mo. Pag hindi mo na kaya, huwag mo nang gawin. Kasi, hindi naman na lahat ng gusto mo mapapap sa'yo. Yun na kasi sinabi ng teacher ko. Malala sa university. Baka depende sa eskwelahan. Sa amin, hanggang 3 lang sa amin kasi wala kami pre-board exam nung nag-aaral ako ng college. Kasi base lang sa experience. Ano pinagkaiba ng BS Math at BS Accountancy? Kasi ang BS Accountancy, may konting math po ang accountancy, mga basic math ang pinag-aaralan. Sa BS Math, higher math po yan. Ang BS Math kasi mas malala ang BS Math kasi sa BS Accountancy. Kasi ang BS Math, ang subject yan, mas mataas ang higher math ng BS Math. Ang pinakamahirap ng subject ng BS Math is real analysis, numerical analysis, ano pa ba? Topology, nila. Ang pinakamahirap ng subject ng BS Accountancy, yung taxation, sabi ng kaklase ko, dumudugol sa taxation. Basic math kasi ang taxation kasi batas po yan, kaya no. Hindi naman. Ay, Christian, hello po, good morning. Usapang accounting lang po to, hindi po math. Makikinig ka lang, accounting lang po to. Ang nerd yan, na alin accountancy, grabe ka naman, taga-puna. Thank you sa pagsan ng batch kay Oni. Ba't sa accountancy may pre-board pa, sa BS Math wala? Kasi hindi ko rin alam. Ang BS Math ay wala po siyang board exam ang BS Math. Tanong mo na lang kay PRC, bakit ba? Hindi ko alam. Ayaw mo. Nerd, hindi naman nerd. Ano pong course ko na yun? Hindi naman kasi akong pumapasok na sa college. Dati, accountancy course ang kinuha kong kurso ko kay G. Kausap. Kaya pagpatuloy natin. Pagdadaanan ng pre-board, pero hindi lahat ng school kailangan ng pre-board. Nagtuturo ka ba ng civil engineering math? Civil engineering? Alam mo yung mga pero yung mathematics, nagtuturo din ako ng mga calculus, nagtuturo din ano, tsaka yung mga math. Pero yung civil engineering na subject, hindi. Like, statics, hindi ako physics teacher eh. Sana mag-AI na lahat ng accountancy, kabi ka naman, Joy. Hindi ako sa nag-stop na po ako ng BS Accountancy hanggang second year lang. Kaya ko tinuturo ko sa inyo yung mga gusto talaga mag-pursue ng incoming BSA student sa mga nag-graduate ng ABM. Kasi gusto ko lang kayo kausapin kasi para malalaman mo habang maaga pa. Kasi pag hindi nyo alam ang mga policy or pumasok sa BSA tapos wala kayong alam, malalaman mo ikaw pa mahirapan. Kaya sinasabi ko sa inyo na pag-isipan mo mabuti kasi hindi biro ang course namin. Lang yan. BSA student ako dati, Crisel, hanggang second year lang. Okay, sige. Pre-board. Para malaman, ano ba yung meaning ng accounting? Mama, ano yung accounting? Oo. Talaga, wag na mag-BSA kung bobahon. Di naman need lang talaga pag BSA ka, kailangan matalino ka. Hindi need po talaga na kapag BSA ka is matalino ka. Depende sa estudyante yan. Nasa estudyante yan. Meron sa kanila yung kaklase ko, mahina sa math, pero nagka-accountancy. Ayun, nakagraduate. Si Peñalosa, graduate po siya ng BSA, pero hindi pa siya nakapag-take ng board exam. Ayaw niya kasi mahirap. O, totoo po yan kay Kausa. Nalipasan ka na naman ng gamot, hindi naman primo. Oh, determining kailangan. Depende sa tao. Madalas to tinatanong, mahirap po ba accountancy? Blockbuster na daw yung tinatanong. Depende po sa tao. Sa akin, sa experience, syempre mahirap po talaga ang accountancy. Mahirap siya. Bakit? Kasi di naman ako nag-ABM na graduate, di naman ako nag-senior high. Kasi diretso college na ako lang. So, graduate po ako ng high school ng 2011. Medyo 7 years din ako, hindi ako nag-aral ng college. So, nag-start ako ng college 2018. Pero wala akong background sa accounting. Ano yung pinagagagawa ko? Sabi ko, wala akong alam. Tapos naging kaklase ko, senior high school, mga ABM. Alam ng mga basic accounting. Mr. CPA, di na mga accountancy dapat masipag ka and determined. Tama ka, determinado nga lang kailangan ka.
Nakatipende talaga sa tao. Totoo talaga lahat ng course walang madali. Hindi po ako work passer, hanggang second year BSA po ako lang. Sabi ng kuya ko, napaka-basic daw ng accounting. Naku, huwag ka maniwala sa basa na sa experience, huwag kayo maniniwala sa mga basic daw ng accounting. Basic accounting pa nga lang, hirap na ako, adjusting entry pa. So, ito sa pinakamahirap na subject namin nung nag-pressure ako. Kasi, I had no background pagdating sa accounting. Sabi ko, Mama, ano ba yung basic accounting? Ano ba yung balance sheet? Ano po yung worksheet? Ano po yung financial statement? Sabi ko, wala akong alam. Parang susunga-sunga ako ng pressure. So, yun nga, parang mababang grade ko to. So, ang ginawa ko, nagpaturo din ako sa professor ko ng graduate po siya ng commerce. Na yung accountancy na. Pero hindi siya nakapag-take ng board exam. Baksak nga siya na dati. Ayan, tinuro niya sa akin si Ma'am Aduca ang naging teacher namin ng accounting dati nung nag-college ako. Shoutout po kay Ma'am Aduca po. Napakabait ni Ma'am Aduca. So, dami na ako natutunan. Pero mahigpit talaga magturo kasi accountancy graduate siya. Oo nga. Alam ko, plus minus lang naman ang problema. Kailangan sa accounting, sa basic accounting, alam mo na yung mga concept and principle. Kasi analytical thinking kasi ang accounting. Strong analytical skill kailangan yan. Ito talaga ng tao. Pag accountant ka, is mahilig magbasa kaya lang reading comprehension. Tapos, strong analytical skills. Dictative po talaga yan. At syempre, hindi naman kalala ang accountancy kapag magaling ka sa basic math ang pinag-aaralan sa sa accounting. Okay. Basic accounting ang pinag-aaralan doon sa accounting. Ang problema nga doon sa mga ang problema lang doon sa mga BSc student, yun nga, mahina sila sa analytical skills. So, mahina sila sa analysis. Pagdating sa transaction, malalaman natin mamaya yan. May prefix ba ang accountant na or may suffix lang sa ano? Suffix lang kasi sa dulo. Pag pinasa mo yung sipali, so certified public accountant ka. Kunwari, ano ba tunay na pangalan mo, Bea? Maglagay ka na ng tunay na pangalan mo, tapos yung pinakadulo, pag pasado ka ng sipali, maglalagay ka ng CPA sa pinakadulo ng pangalan mo. Kasi, pinasa mo yung sipali. So, certified public accountant ka. Yun na. Pero hindi. Hindi ako naniniwala dyan, tamad ka lang mag-aral. Grabe ka naman. Hindi naman kasi ako board passer. Okay na amin ko tamad ako pero tamad lang. Tamang tamad lang. Kasi, hindi naman ako sobrang tamad lang. Bakit? Kasi ganito. Gusto ko lang may karapatan lang ako magpahinga kasi tao naman ako eh. Ayaw ko lang nakaranas din ako ng sobrang pagod kasi ayan, namamayat lang ako. Hindi ako sobrang tamad pero may karapatan ako magpahinga. Tamad-tamad lang pero wag lang sobrang tamad. Kasi ang mangyayari, sabi ni Dr. Willie Ong, pag sobrang tamad ka, hindi ka makagalaw ng katawan mo, talaga may stress ka. Kailangan exercise yung katawan mo. Hindi naman ako talagang typically na aral ng aral. Ayoko nun kasi may stress pa ako, kaya may karapatan ako may karapatan din ako magpahinga kasi ayoko lang talaga yung sipagin kasi may stress talaga ako. Minsan tatabay nakatipindi sa tao, tinamad ka. Kaya ako tinamad lang konti kasi pagod ako. Yun. Yung mga nagbabashare dyan, we love you na lang po. Ako nga, James grad, pero may accounting na major subject na yung second year. Accounting ka pa rin, Angela James. Wag sana kayong nagsasalilan. Talaga ba, anong pangalan nito? Grabe naman yung username mo. Grabe ka naman. Wag sana kayo nagsasalita na di mo maintindihan. Bakit? Gusto mo malaman, mag-up ka, GHIJK. Mag-up ka. Bakit? Accountancy student ka. Sa experience ko, accountancy na ako dati. Experience ko lang yun kasi mahirap. Walang taong mahirap. Walang taong madali. If ever po, gusto niyo po din bumalik sa pag-aaral, ewan ko lang po, blueberry cheesecake. Papansin lang naman si Jay, kala mo naman perfect eh. Kala mo naman perfect to si GHIG. Baka account yata to si ano.
Pabayaan mo na yan. Okay. May trigonometric po ba sa accountancy? Depende sa school. Sa amin, wala kaming trigonometric. Thank you. Ellie, thank you po sa pagbas. Grabe te, aga-aga mo nagtuturo sa akin. Sakit mo sa brains. Masakit talaga sa brains. Hayaan mo na, Ginny Kim. Binakunan na po si Jake. Oh, hayaan mo na, hayaan mo na. Ay, lang sa Rasuselo po. Di ako nagtuturo ng math na yon. Angela, thank you po sa pag-send ng badge. Pabayaan mo na si JHIJ. Baka may problema yata sa buhay niya. Ay, pabayaan mo. Ayoko nang makikipag-away. Mangungopya. Totoo mo naman mangungopya. Oh, yun lang. Para matakasan ng math. Mahirap talaga. Ano po yan, de? Ito po yung pinag-usapan natin yung program ng accountancy. Okay? Ang haba. Hindi lang siya tumulay. Bakit di ka tumulay, Bea? Si student po ako 3rd year, pero buti na lang regular for first choice ko rin account. Oh, buti, nag-isip ka, Bea. Magsige ka na lang, huwag ka na mag-account kasi sobrang hirap yan. May math wizard, hindi naman straight rin, nahihiya ako. Ako nga noon, 6 hours accounting namin, grabe sakit ang ulo ko. Oh, totoo po yan, 6 hour ang accounting subject namin. Lalo na sa major. Huwag niyong huwag niyong gagayahin si JHIK, yung nalalaman niya, baka nangungopia pa yun. Baka sila sa experience ha, gagawin pa akong bobo. Ikaw nga bobo dyan, babayaan mo na yan. Pagkabuot mo tombay, nag-cheat kasalanan din pa mga lalaki. Ewan ko lang, chokoloko. Baka aksidente lang. Ewan ko lang, hindi ko masasagot yan, chokoloko. Di, baka may alam kang cheat niya sa math. Wala akong cheat sa math eh. Ang cheat lang calculator, pero bawal. Sige, buka tayo doon na. Patuloy natin dito. Ano pa ba? May subject kasi na kailang ipasa ang sipali. Accountant po ba kayo? Hindi po. Hanggang second year college po ako sa kursong BSA. So, sa pre-board exam, pre-board lang talaga. So, pag pinasa mo yung pre-board exam, okay na. Pero hindi naman need po talaga. Kasi baksak ka pa napatunayan na, hindi ka masyado performance sa pag-aaral mo sa accountancy. Kasi nakausap ko po yung friend ko na graduate po siya ng BSA. Kasi need lang po talaga ng pre-board. May ipasa mo yung pre-board sa ibang eskwelahan. Sa amin, wala naman na kami pre-board noon. So, gusto niyo malaman kung paano pumasa ang sipali. Kano? May batas yan. Ano pinagkaiba ng BSA at BSBA? Ano ko, idol ko po yung BSBA. Hello po, shoutout sa mga kaklase ko ng Business Administration. Sa Business Administration kasi, may konting accounting minor subject. Kasi, ang pinag-aaralan sa BSBA, kasi hindi po talaga ng business administration or more on servicing kasi ang business administration. Kasi, what if nag-business ka tapos wala kang alam sa basic accounting? Kasi business yan eh. So, may subject sila ng ang BSBA is basic accounting. May taxation sila, sabi ng klase ko. O, tapos may law subject. Sa BSA, mas malala talaga ang subject nun. Yun lang. Pero bilang business administration, depende po yun sa major. So, meron po siyang marketing, tsaka yung office administration, finance management, tapos, ano pa ba, human resources development management, pag BA ka. Pero for me ha, may naging jowa ako ng BS, mas nalalandian ako sa, ang landi mo naman, Bea. Okay. Mahirap talaga ang math. Ganun talaga eh. Ganun talaga ang math kasi mahirap. Depende sa tao. Yung accounting pa kaya sobrang hirap talaga. Pero depende po sa tao yan. Pag masipag ka, kahit bobo sa math, pero gusto mong talaga matutong ng math, pero hindi ka gifted sa math. Basta, make the practice hanggang mag-gets. Yun lang yun. Ganun lang, Eli. Ano pa ba? Siguro gusto ko pakita ko. Nalalandian, hindi naman. Paano ba pumasa ang pagiging... Paano bang... Di ba gusto mo talaga mapapatunay na ipasa mo yung CPA? Pero,
Mahirap yan kasi nababasa ko sa PRC kasi mas nalala pa yung pag May 2020 kasagsagan ng pandemya, ang baba talaga na pumapasa. So nalala ko mga 320 out of 3,000 ata ang pumasa sa Certified Public Accountant Licenses Exam nung nagkasagsagan ng pandemya. Ang CE kasi both math and analytical din, mas marami ang formula ng engineering. Oh, tama po kayo, ang dami formula ng engineering. Maraming lang need ng i-memo ang BSA. Marami po talaga. Sige, pakita ko lang yung mga batas ng accountancy namin kasi pag hindi ka naman, graduate ka ng BSA pero gusto mo maging accountant pero hindi ka nakapag-take ng SIPALE kasi kailangan mo na lisensya. Oh. Need mo talaga na ipasa mo yung SIPALE. Kasi pag pinasa mo yung SIPALE, certified CPA ka na sa dulo ng pangalan mo. Pero mamili ka ng ano matawag yung what you call this, mamimili ka ng, di ba sa doktor may specialize yan, gusto talaga maging derma, maging cardio, sa accountancy mamimili ka ng specialized, pwede ka maging general accountant, siyempre public accountant, government accountant, private accountant, depende sa anong gusto mo. How to money launder po, ay ba masama yan, Bea, masama ang money launder. Terms, no? Tama po kayo terms. Sige, papapakita kayong background. Sa mga ABN student dyan, yung nakagraduate ng ABN, para malaman natin kung, kasi hindi nyo alam, para advanced study lang naman, papakita ko siya. Ano ibig sabihin ng SIPALE? Teka lang, pakita ko yung background. Ayaw. Ayun ang pumindot. Kala. Saglit lang. Ayan. Ang problema hindi kita. Yan. Ito po yung libro. Libro ko yan. Kinitsuran ko. So, pamagat ang libro ko is Concept of Payment and Accounting Standard kay Balix. Pero bawal kasi hindi pwede sinesponsor. Baka bawal. Oh, so, basahin nyo. Ito po yung accountancy profession. Batas yan. Basahin na lang. Republic Act number 9298 is the law regulation that's a science of the accountancy of the Philippines. Pag nakikita mo yung in order to qualify to practice accountancy profession, a person must be finished a degree of Bachelor of Science in Accountancy and pass a very difficult the examination given the Board of Accountancy. Oh. Sino na nag-aaral ng BSA dyan? Sino bang Board of Accountancy? Ang alam ko sino ba dyan yung Chairman of the Accountancy, si Noah ata yun. Hindi ko naman sure. Nakakalimutan ko na. Ay, tara. May nag-guess. So, ito po daw, Profession of the Philippines, hawak nila ng PRC. So, ang examination, twice lang. So, May and October. Okay. Okay na ba? Sige, guess natin si Ay, nawala na. Basahin na lang yung nasa libro, Bakit tinatawag ng very difficult daw yung mga examination na SIPALE? Kasi, nababasa ko sa balita binabasa ko yung mga result ng SIPALE kasi halos talaga para medyo bumababa talaga ang pass rate ng SIPALE. Hindi ko alam kung bakit Tanong niyo na lang po sa mga kaibigan niyo na nakaranas sila ng for me, unpredictable role daw. Bakit naman? Bea. Yun lang. Ayan. Yun lang. Pero hindi ka raw pwede daw magtrabaho sa business company, sa corporate na gusto mo talaga mag-accountant, pero hindi ka naman CPA. So, baka bawal. Tapos halos sa mga bago na question nilalabas, ganun pa rin sabi nila. Totoo talaga ba yan? Sa question pa nga lang ng SIPALE, napakahirap na sabi ng klase ko. Yeah. Basahin niyo yung accountancy profession. Loss yan. Di ba? Kapag ang examination is nakatatlong baksak ka na, hindi ka nakapasa ng SIPALE,
So, sa apat na pagkakataon, hindi ka muna pwede mag-exam ng 4 na beses. So, kailangan kumuha ka ng refresher courses. So, tinuro sa amin ng professor namin CPA. Ha? Sinasabi ng 2 beses, 3 beses. Pag 3 beses ka nag-take, hindi ka makapasa. Pag gusto mo maging pangapat, hindi raw pwede kasi kailangan nila ng refreshers courses. Refreshers courses. Hindi kagaya ng teacher na pwede nilang paulit-ulit mag-take ng board exam hanggang makapasa. Ewan ko na lang kasi sa teacher, natataka ako. Meron sa kanila mga 20 times na magte-take ng board exam hanggang makapasa. Yung medyo mahirap talaga board exam ng teacher. Kasi paulit-ulit. 2 beses, baka ibang prof ng tinuturo nyo. Sa amin, tinuro sa amin yun eh. Kapag bumaksak ka na 3 beses sa magsipali, kung gusto mo talaga mag-take ng pangapat na pagkakataon, hindi raw pwede kasi kailangan mag-aral ka ng refresher courses sa review center ng CPA. Okay, 2 lang po. 2 lang. Hanggang 2 lang. Sige, Loris Ed Anthony, up ka. Pagsapan natin yan. Ay, naka-private account. Yun lang. Sana all marami na naman. Hindi naman ako marami na lang. Hindi naman ako expert. Grabe ka naman. Nahihiya ako. Hindi naman. Depende sa experience. Hindi naman ako genius eh. Experience lang naman. Nahihiya ako kay Dasay. Nahihiya ako. Yun lang. Sige. Yato, hello po. Yato, thank you sa pag-send ng badge. Legion, oy, thank you po sa pag-send ng badge. Mamo. Hindi naman ako mamo sa accounting. Grabe ka naman. Yun lang. Sabi ng prof ko, akala nila lang yayaman ka sa pagiging accountant, hindi naman pala. Hindi. Magkakamali ka. Ako na CP na gusto ko mag-take. Nag-try po ako mag-change ng haircut if you want to ask him. Okay. User 24. CPA ka rin, Edison? Gusto niya nagtapos ka po na education units, pero CPA ka. Congratulations po, Edison. Yun lang. Pag-isipan mo mabuting linlin. Follow up natin si linlin. Marami kasi natatakot na mag-take na sipali. Bakit? Kasi inisip nila, ay, ang hirap. Mababa kasi ang passing rate ng sipali. Di ko alam bakit di ko may paliwanag kasi. Ewan ko na lang bakit. Kasi sabi nga daw, ang question nila is napakahirap. Up ka ng linlin, bakit? Ang pag-usapan natin. Sabi ng kaklase ko, Nicole, di ba matalino ka? Mag-take ka na si Paul. Sabi, ayaw niya, nahihirapan daw siya. Natatakot siya. Ilan. Baka ayaw niya. Bahala sila kung ano na. Kaya nakayong pagsisisi ko. Kasalanan ko naman kasi. Sana man lang, di na ako nag-accountancy. Sana math major na kinuha kong kursong dati. May online class na kami ha, cost accounting. Ay, cost accounting! Oh my God, cost accounting. Linleg, graduate na po ako ng cost accounting. Ngayon kapag usapan yan. Okay, di lang. So, basahin mo lang yung accountancy profession. Di lang. So, tatanggalin ko na yung background. Yeah. Okay, tuloy na tayo sa BSA. So, sa board exam ng Sipali, certified public accountant, licensure examination or Sipali ang tawag doon. Para alam nyo, kasi in advance, mas maganda kung advance ka, yung alam nyo habang maaga pa. Examination. Hawak nila ng PRC or Professional Regulatory Commission. PRC ang tawag doon. Kasi need lang talaga na Sipali. Examination. Yeah. Ano yun? Sipali ang tawag doon. Ito, Sipali. So, kailangan daw ng isang subject
Dinuro namin niya sa prop namin. So, kailangan sa isang subject, hindi po siya bababa ng 75%. Uy, may klase pala, hindi naman sumaya. Grabe ka naman. Sa accounting, pag-usapan natin ako sa accounting. Kaya lang, ayoko magturon ako sa accounting kasi hindi naman ako expert eh. Ano yun? Anong subject or daman kailangan ipasama yung certified public accountant? Kailangan isang subject, hindi bababa ng 75%. Kasi, problema, pasado ka sa lahat ng 5 subject, pero nagkaroon ka ng isang subject na may baksak ka. Kunwari, pumasa ka din ako sa taxation, mga 95%. Tapos yung may iba, mga 80, pero baksak ka sa financial accounting, which is the 74. So, ano ka, hindi ka baksak, conditional ang tawag doon, conditional. Pero hindi ka baksak, conditional ang tawag doon. Pero pag conditional ka yung result mo, magte-take ka ng conditional. Yun na sinabi sa akin ng prof namin eh. Sir, paano pagkapag, sir, pasado lahat ng subject namin sa Sipale, pero may baksak ka ng konti, which is 74. So, pag kinumpute mo yan, pero ang problema, pasado ka lahat ng general average ng resulta ng Sipali mo, pero may baksak ka ni some subject, 74, conditional ang tawag doon. So, magtitake ka ng conditional examination. Kasi may baksak ka na konti. Ano, i-retake yun. Sir, bakit sir? Huwag mo ko tawagin, sir. Tignan ko lang ano may subject for the Sipali na kailan pasa. So, sabi ng klase ko, hindi pa siya nakapag-take ng board exam. So, mahalaga yung financial accounting reporting. Mahalaga. So, financial accounting and reporting. Or parang tinatawag doon. Meron dyan, hindi ko pa kinukuha ng subject ko. So, since second year college po ako, so, advanced financial accounting reporting sa 4th year high school, sa 4th year college yun. So, advanced financial accounting reporting, APAR. Siguro, 6 yata ng subject na kailangang ipasa sa Sipali. Sunod na, ang pinakamahirap doon yung taxation. Marami na bumabak sa taxation. So, taxation, mahalaga ang taxation. Kasi batas yan. Tsaka, more on computation daw yun yung taxation. Taxation. Ano pa ba? Taxation. Mas mahirap ang taxation, mas mahirap ang auditing problem. Tama ba? Sino ba yung nag-aaral ng BSA dyan, mga graduating na? Wala si yan ang friend ko sa TikTok, si Rene. Friend ko si Rene. So, graduating college po siya sa BSA. Tatanong ko kay Rene. So, auditing problem. Ewan ko lang, kasi pag auditing problem tsaka auditing theory, pinagsama daw. Ewan ko lang po. I'm not quite sure. Kasi, so, nung nag-aaral ako ng college, hiwalay na daw ang discussion ng auditing problem at auditing theory. Hiwalay yun. Ewan ko lang sa board exam. Hindi ko alam kasi hindi pa ako naka-experience. Tanong ko lang. Auditing. Nagsama ba yun? Yeah, I'm not that sure. Sabi na pinagsama daw. Auditing theory. Baka siguro hiwalay. At pinakamahirap dito sa mga yung takot sila about sa mga laws. Laws, regulatory framework from business transaction. RFBT, ang tawag doon. Kasama niya sa board exam yan ng CPA. So, regulatory framework and business transaction. Kasama na po yung sa subject ng Sipali. Pinakamahirap din sa subject kasi napamanood ko sa vlog ng CPA. Oh, very good, Jeyo. Okay. Mahirap talaga ang taxation. Swear. Tanong ko lang, Jeyo, ang taxation math lang po talaga yung batas lang. Tanong ko lang. Jeyo, thank you po sa pag-send ng badge. 4th year ka na ba, Jeyo? Tatanong ko lang yan sa examination kasi titignan ko muna yan sa yung mga concept, yung mga ano ba tawag yung description ng PRC ng Board of Accountancy. Titignan ko, babasahin ko muna. Hindi ko pa ako sigurado kasi ano yung subject na kailangan ipasay nun eh. Ano pa ba? RFBT. Batas yan eh. RFBT oh. Hindi ako nagtapos hanggang second year lang, Linyas. Thank you po sa pag-send ng batch. Sa lahat ng subject to, kailangan 75% pasado ka na.
Ang problema, pag binaksak ka, hindi ka pasado. Pag conditional ka, kunwari, atong lahat ng subject ko nasa 90%, 84%, pero itong par na to is 74, conditional ang tawag doon. Computation maraming untaxed pero need lang ng concept. Tama po kayo, bulala mo. Okay, sige. Tanong ko lang, ano ba yung best book for the taxation? At sino author? Salamat. Wala lang, babasa lang ako. Ano naman masama doon? Ang sabi daw ng BOA ng accountancy, at least 75%. Pasado ka na sa lahat ng subject. Pag magbababa talaga ng 74%, so baksak ka. Tabag, okay, sino ba si Tabag? Siyempre, si P yun. Sabi ng kaklase ko, nakausap ko, sabi ko, ano yung the best way on the book of the taxation? Sabi daw, si Rex Banggawa na siya yung may-ari po ng Rio CPA Excellence Review Center, si Rex Banggawan. Idol ko yun eh. Yeah. Si Banggawan. Matalino si Banggawan dyan. Napapanood ko yung video kay Rex Banggawan doon sa taxation. Kaya dumudugo ilong ko. Hindi ko naintindihan yung mga batas doon. Ayan na, ito na. Kaya kailangan makapasa. Need po talaga at least 75%. Pasado ka. Siyempre, kailangan talaga ng top notcher sa CPA. Dati, tinanggal nila yung pagiging top notcher sa CPA noong 2023 ata. Ewan ko lang kung bakit. Nag-stop na po ako John Vincent hanggang second year college po ako. So, nag-stop po ako ng 2019 sa kursong BSA. Bachelor of Science in Accountancy. Ano pa ba? Parang alam niyo kasi susunga-sunga lang kayo pagdating niyo sa first year ng BSA tapos wala kayong alam doon sa mga program nito. Kaya itinuturo ko sa iyo kasi baka ako pa magsisisi. Depende po sa tao. Dahil sa akin, sobrang hirap ang BSA. Dahil lang po sa experience. Mahirap po talaga. Mahirap. Kailangan, hindi naman labanan ang pagdating sa math ang BSA kasi basic math po kasi ang need po talaga ng BSA. Ang need lang po talaga ang BSA, reading comprehension at syempre strong analytical skills. Kasi ang mga BSA, mahilig sila magbasa ng libro. Need po talaga. Ano pa ba? Nag-iisip ako eh. Tandaan, kapag baksak ka ng 3 beses na mag-take ng Sipali, pero gusto mo talaga ng pang-4, hindi ka pwede kasi kailangan kumuha ka ng refresher course dun sa review center na CPA. I'm not quite sure. Yeah. Yan ang sinabi sa akin ng professor. Mahirap. Bisa yata si Bulwagan. Okay, wala na ba iba? Ay, mahalaga talaga ang calculator. Hindi basta ba calculator, guys. MS, ano yung MS? Hindi po ako CPA, hindi pa. Student pala ako ng BSI pero nag-stop na po ako. Japanese name. Hindi basta-basta ang calculator. Sinabi sa akin ng professor namin, hawak ko po yun nung nag-college ako. Ang tandaan ko Canon, scientific calculator na kulay green. Pero bawal niya sa CPA na mag-take ng Sipali, ng scientific calculation. Kasi may function kasi ang calculator. Management service. Sorry. Pero tama po ba yung nakalista dyan, John Vincent? Basical lang na nga na yun. Tama po kayo, basical na. May kulang. Hindi pito ang kailangan na subject. Twice lang? No, yun yung sinabi niyo mong twice lang? Sige, kausapin natin si Jake. Ngayon ko lang nalaman na. Ang hirap naman ng board exam nila. Bakit twice lang? Sa amin inaral namin accountancy hanggang 3 beses. Tanong ko sa professor namin. Magkasama yung audit. Auditing magkasama daw. Magkakasama daw. Tama ba ako? MS daw, management services or service. Services. Kasi pag management services, more on the communication kasi management services. Kung kumukuha ka ng kursong Bachelor of Science in Management Accounting. Pero mas mahirap ang BSA kaysa sa BSMA, tama ba? Management Accounting. Kasi chill kasi ang Management Accounting. Pero wala siyang board exam ng PRC ang Management Accounting. Pero may board exam galing po sa
Galing po siya ng organization ng management accountant. Ewan ko na lang John Vincent kasi nabasa ko lang. Okay, management. Mahirap pagbasa eh. Oh. Parang nakakamiss talaga magpuyat kapag accountant ka. Yung wala kang time talaga mag-love life. Totoong totoo yan. Okay, services. Okay. Ayoko na pag-usapan yan, ano? Graduate na po ko niyan. Yung pagiging yung totoong BSA student ka, totoong sa experience. Yung lagi kang puyat, aral ka ng aral, tapos wala kang time mag-love live, wala kang time kumain. Naranasan ko na yung per share pa lang ako. Ayan, namayad na nga ako na yun. Sabi ko nga, totoo pa yan, Tinmin. Pag-usapang accounting nga eh. Okay lang pa tayo sa subject na to, kailangan ipasa mo to sa mas 75 ko. Alam mo yung mento sa amin ng CPA professor namin si CJ Peralvas, isang pesos sila nag-take pasado agad kasi nakwento sa amin yung sabi nga, sobrang hirap daw ang board exam ang Sipali. Na-depress na din niya sa taxation. Sabi ko, bakit? Buti nakapasa po kayo sa nagpakaramdam niyo. Sabi, sobrang duper mahirap at nakaka-depress ang Sipali. Kaya marami talaga ang mga BSA student na or BSA graduate na takot sila mag-take ng Sipali kasi mahirap daw. Hirap super pero currently third year BSA ako. Ang galing ni Jen! Galing pa! Kaya mo yan tayo magkarama po na. Hindi po ako sipihang student lang po ako ng BSA, student lang. Pero nag-stop po ako ng 2019. Second year pa lang ako. Ladies and gentlemen, so ipakausapin natin si Gerald 23. Palapakan natin. Hi po ate! Ganda ka pala! Ate! Hello. Hello po. Kausapin ko po ng konti. Kumusta ka po? Di ba third year ka na? Hi. Hello? Hi po. Hello po, ate. Naiiyak ako. Third year ka na. Palapakan natin siya. Ang hirap. Nakakaiyak. Wala na kaming masyadong tulog. Second year pa lang ako, ate. Alam ko po, kapatid. Ay! Anong, Akala ko graduate ka na. kumusta yung, di ba third year ka na? Kumusta yung life mo? May shota ka na yun? Hindi ata uso yun. Sige kung sa mga nanonood dyan ng ABM student na gusto mag-take ng accountancy, sige, magbigay ka ng tips sa incoming BSA. Sige, usapin natin si yan. Baka matalino to. Anong tips? Ayaw mo yan. Ready ka pa lang. Una sa lahat, huwag kayo maglalove Tips lang. Wala, bakit wala? Tumawid ka na yata sa third year. Pero pagdating ng 4 years, mahirap na daw yun eh. Yung wala ka Hindi naman, kasi sa fourth year, wala ka nang gaanong subject. Ang sabi daw sa 4th year, Focus mahawak sa mo lang yung auditing problem eh. Pero, hindi pa nakapag-take Yung mga yun. audits kasi ngayon na namin tinitake third year. Kaso, kailangan masipag ka magbasa. Yun. Di lang ko Palagi. talaga mag-BSA matalino ka. Sabi nga doon Hindi. hindi talaga Hindi naman kailangan matalino, pero kailangan sa analysis. More on analysis siya. Malakas Kahit basic yung addition, subtraction, ganyan. Oo. Pero analysis yung tinitingnan nila. Malakas ba yung analytical skills mo? Magaling ka mag-analyze? Ako hindi eh. Nakto lang. Sakto lang sa turo ng analysis. Nanginginig ka pala. Sige, magbigay ka ng payo sa mga incoming student. Yung advice lang. Sige, tayo mo yan. Kahit konti lang. Wait. Nag-isip? Di naman. Basta sipagan lang magbasa. Yun lang palagi. Tapos Yun lang kailangan hindi ka pwedeng papasok ng isang klase na wala kang advanced read sa subject. Self-study kasi siya. Sa amin kasi, ewan ko pero more sa mga prof namin pinapabayaan na kami. Hala!
Yan. Okay, palapakan natin si Yen. Ayan, kaya nyo na yan. Sanay ka magpuyat? Naranasan mo magpuyat? Or normal lang? Walang tulog. 2 to 3 weeks. Dire-diretso. 3 weeks seryoso ka, te? Lalo na Ako, pag finals. Pressure kasi sa exam. Nakaka-pressure sila. Pero wag nyo lagayahin yung ganun. Oo, 3 weeks ka na walang tulog. Anong pakiramdam para ka sabog? Sabog ka ata, di chat. Hindi naman basta kompleto yung Ba't ganun? Ba't ganun ang Ay, sistema ng mag-take ng accountancy? vitamin. Kasi Pero sabi nga, pagdating pala sa Sipali, mas mahirap na parang natatakot sila mag-take ng Sipali. Ay, ikaw, kapag graduate ka ng BSA, may plan ka pa mag-take ng Sipali or hindi na? meron naman. Meron. Pero Kasi, pagdating ka na sa, pagdating ka na sa accountant, mas mahirap ang trabaho doon, oh. Puyat ka pa lang. sayang kasi yung aral mo na 4 years, tapos hindi mo tutuloy kung may exam naman. Gayahin ko nga yung puyat ng 3 weeks. Ano sikreto, kape? Hindi, charis lang. Hindi ako Sige, baba na kita sa... Kasi may sasabihin ka ba? Ano? Wala na. Wala. Thank you. Salamat sa payo. Bye-bye. Babayaran na mabuti. Kaya mo yan. Makagraduate ka. Bye-bye po, ate. Thank you. Thank you po. Diba? Mga ABS student, itutuloy mo ba yung pag-person ng BSA? So, kinausap ko si ate. 3 weeks ang puyat. Nakaka-pressure, no? Diretso na yun. Kaya ko ba? Nag-iisip din ako. Sabi ko, what if itutuloy ko ba kasi nag-iisip-isip din ako. Sana po tama ang decision niya. Tama po talaga decision. Alam niya, what is tulog? Tinatanong mo, what is tulog? Pressure talaga no. Sige, tuloy na natin yung pag-lecture natin. Ano ba? Basic calculator, hindi po pa scientific ka. Kahit anong brand. Basta may basic calculator. Kahit yung maliit, pwede yata. Depende. Pero furnish nyo kasi maraming opportunities. Tama po kayo, 23. Hindi ko alam kasi baka basta basic calculated. Pero basic calculator. Pero ba tinatanggap ng examination kapag maliit ang calculator? Yung parang ikakasya sa bulsa. Pwede ba yun? Or yung mga branded lang? Tanong ko lang. Kasi yung nag-accountancy ako, scientific calculator, pero bawal po talaga sa prop namin. Gusto ko yung calculator, yung binubulsa. Ayoko po yung nasa tindahan, nakakaya. Okay, sige. Basta basic calculator, maliit lang o malaki. Yan natanggap yun sa PRC. Pala yung calculator, nakakahiya pang tingnan. Sama, pakita mo yung calculator, pero sira na yun. Teka lang. Eto guys, ganito ang calculator. Okay. PRC provided list po. Sige po. Thank you po. Fighting po sana makagraduate ka ng BSA. Ganito yung itsura ng calculator pero depende sa laki at sa liit. Ito. Galing po to sa Paris. Pwede ko naman ginagamit kasi gumagana siya pero malabo kasi may problem yata sa screen. So, ito yung magiging itsura ng basic cal pero depende sa laki at depende sa liit. Kung importante po kasi yung MU tsaka GT, ewan ko para saan to. Ito may tax po yan para sa mga nagtitik ng taxation, may presentation. Ewan ko na lang, ito. Sabi nga daw, dual digit daw yan. Ewan ko na lang, hindi ko alam kasi hindi pa ako nakaranas ng ganito. So, 300 step check and recheck daw. Kapag ang calculator, need po talagang calculator, pero tatlo lang kasi. Bakit? Kasi makamamay yung battery niya nauubusan na. Tapos, magtitake pa ka ng examination, yung mga examination niya ng BSA. Yung magtitake ka ng test. Pero,
ang calculator mo isa, naku, delikado ka. Dapat talaga tatlo. Mag-solve ka na 3 calculator. Ito talaga yan. Okay na tayo. Ilang. Ano pa ba? Ilang, kala ko mag-end live kasi try ko na lang. 1 hour na, maaga pa. Wala kasi akong ginagawa kasi boring eh. Sir, CPA, any tips po sa review? Hindi ko alam, hindi pa ako nakapag-review. Ang second year ako. Hindi ko alam. Review po sa CPA. Ano lang, Tiel, punta ka doon sa Facebook page ni CPA Review Center. Ang owner nun si Rex Bangawan. Nakapollow ka kay Rio CPA Review. Isa siyang review center ng CPA. Pero meron siyang Facebook page ni Rio CPA, TL23. BS accountancy lang po hanggang second year lang. Ay, ang ganito ka ni Eileen. CPA ka pa, congratulations! Makaka-catch you. Ang ganda. Congratulations, ano pa yung pakaramdam, te? Ano, first take ka or pangalawang take mo, Eileen, hindi ko may paliwanag kasi sa experience mo yan, ganun. Ako, second year lang talaga ako. Itutuloy ko pa yung accountancy ko kasi nakikita ko yung ginagawa ni TL23. Magpupuyat ka ng 3 weeks. Kaya man yung 3 weeks. Ano yun? Umiinom ng kape. First take pa, very good talaga. Siguro matayin na to si Eileen or masipag lang. Ay, thank you, Eileen. Thank you sa pag-send ng badge. Ano pa ba? Wala na akong maisip eh. Review. Marami kasi ang review center ng CPA sa buong Pilipinas. Madalas, pinakapatak ko rin yung CPA. May-ari no si Rex Bangawan. So, teka, search ko sa Facebook. Facebook, no? Wait lang. Pakita ko. Punta kayo doon sa kay Rio CPA. Sa Facebook page ni Rio CPA. So, nakapalo ako doon. Ay, ang dami ako natutunan. Andun pa nga nag-first take ng, nag-first place siya ng bar exam, si attorney, ano pangalan nun? Hindi ko na maalala kung sino yan. Attorney, yung pumasa sa bar exam, pero dati po siyang BS graduate siya at Certified Public Accountant. Rio CPA yan, type nyo. Ito, type nyo. Congrats po Lea, nababatayin natin si Lilin. Kaya 23, kung gusto mo mag-review in advance, so punta kayo doon kay Rio CPA Review. Real Excellence, ito, si Rex Banggawang ang owner nun. Ayan. I-follow niya kasi marami ka natutunan doon kasi complicated ang pagtuturo. Nandun pa nga si nagtuturo ng financial accounting reporting si Karim. Si Sir Karim. Hindi ko na maalala kasi matagal na. First year pa ako, second year college pa nga ako nun. Naka-follow din ako. Ito yung dati kong Facebook account ko niya na hindi ko na binuksan. Rio CPA Review, pinakapatok ng review center na CPA. Kung ayaw mo sa Rio CPA, marami yan. So, pwede sa mga SIPAR. May-ari nun is yung Balix. Mga Balix. Naalala ko si Bibi Balix, ang gwapo na. De, charis. Yan. Follow niyo si Rio CPA Review. Hindi lang na. So, may SIPAR, merong Rio CPA Review. May Pinakel. Ang may-ari no, si Brad De La Cruz. Pinapanood ko sa YouTube. Magaling talaga ni Brad De La Cruz. Ang laka ng muscle yun. Nagtuturo din yan. Halos talaga, syempre, masipay sila. Yung siya nagtuturo. Ano pang nun? Yung pumasado sa bar exam, si attorney, ano ba yun? Nakalimutan ko na eh. Saan ka nagtatrabaho na yun? Di ako nagtatrabaho, Charles. So, nasa bahay lang po ako. Dati encoder po ako sa online. Kaya nag-stop ako ng BSA noong 2019 kasi kasasaga ng pandemya. Ito, ang dami din testimony, Basahin yung mga page na yan. Ang dami pumapas sa word exam. Baka siguro ito, magaling to magturo to. Parang dinadaw ko pa ng live niya dati matindiscuss niya. Opo, Lynn, talagang madalas mat lang tinuturo ko. Uy, kahit matanda na, nakaka-inspired,
Pumasa siya, December 2024, 47 years old si Pala Sir, palapakan nyo. Transfer talaga. Yeah. Ano pangalan na? Nakalimutan ko na eh. Ayan, nakilala ata si Rex Bangka may-ari, no? Si Prox Rex. Dito. Ay, nakalala ko, parang natatakot ako kay Attorney Nicolay. Oh. Siya nagtuturo sa mga laws yan, obligation. Magagaling yung mga yan. Oh. Si Prof. Mark, magaling to. Nakalimutan ko yung mga pictures eh. Si ang pangalan nito? Eto, magaling magturo to. Ang dami na ako natutunan doon sa financial accounting reporting. Like, about sa inventories. Ang dami ako natutunan doon. Si Prof. Karim Abitago, CPA siya. Top notcher siya sa CPA noong 2016. Top 1 po siya. Yung attorney na nakakapasa ng board exam eh. Hindi ko alam ang pangalan nun eh. Ano siya? Accountant siya. Pero nag-abogado siya. Hanapin ko yung pictures. Hindi ko makita. Marami kasi ng review center ng CPA ng buong Pilipinas. Hindi lang yan. Meron sa amin malapit namin sa Moral Street, sa Binyan yun. Attorney Laco po ba yan? I-care? Sinabas ng Attorney Laco, di ko pa siya kilala. Hindi, yung nasa yun eh. Top 1 po siya sa board exam, pero accountant siya dati. Nakalimutan ko na eh. May picture ako dito, tila. Wala siyang dito sa... Ayun, si Attorney May Diane Azores, ayan. Nabalitaan ko sa news, ayan. Magaling nga magturo yan sa... okay. Ito si Attorney May Diane Azores, CPA. So, top 1 po siya sa board exam, pero certified public accountant siya. Yan. Ayun, yun niya. Ayan, nakalimutan ko. Nabalitaan sa news yan, magaling yan. Ano ba mga review center? Nakalimutan ko. Pinakil, si Par, may-ari ng si Par ay yung Balix. Si Conrado Balix, yung may author ng mga accounting books. Yan ang madalas namin binabasa namin nung nagka-accountancy student ako. Sa Attorney Azores, tama po kayo. Ano pa ba? Nakalimutan ko na eh. Si Par, Pinakil, madalas Rio CPA review. Yun lang. Wala na akong maisip. Ano pa ba? Ano ba yung pipin ko? Wala na akong maisip. So, mag-in-live na lang po ako. Baka sa susunod, try ko lang magturo. Baka sakali. Pag hindi sikat, hindi na ako magtuturo ng accounting. Okay. Reza Sipar. Yung si Reza, naalala ko. Reza Sipar, Pinakil. Ayun, Pinakil. Rep Iker. Sino sa si Rep Iker? Di ko po alam eh. Ngayon ko nalalaman si Rep Iker Saan ba yan sa Maynila yan? I-link? Rio. So, Maynila ka nag-review center, I-link. Wala dito sa Laguna. Ay, meron sa amin yan, sabihin niya Laguna yung, namin, yung CPA Review Center sa Morales. Kay attorney lang ko, sige, inonote ko. Kasi, sa CPAR, kay Balix, maganda yung magturo si Balix naalala ko. Yung napapanood ko sa YouTube, si Baby Balix, mahilig niya magpakit sa mga babae, tsaka gwapo siya, di Charis. Hindi ko natutunan din eh. Ano pa ba? Wala na ba? Paalala ko lang mga ABN student, pag-isipan niyo mabuti kasi mahirap ang basta, hindi punit ang labanan ang matalino, dapat masipag ka lang at determination. Yun lang, wag lang tamarin. Kasi mahirap talagang pag-aaral ng BSA. Kasi 4 years lang naman ang course, kaya ganun. Ang galing talaga ni Elaine. So, pag pinasama mo yung si Pali, so mamimili ka ng kung anong trabaho mo. Pwede naman, syempre, certified, public accountant, government accountant, tsaka yung private accountant sa susunod na live ko kasi, tatama rin ako eh.
Madalas mga government accountant kasi malaki kasi ang sweldo doon sa government accountant. Pwede ka magtrabaho sa Bureau of Internal Revenue kapag CPA ka. Commission of Audit. Government accounting kasi yan. Tsaka, hindi ko po alam AI Live. Hindi ko pa alam. Hindi ko yung masasagot yan. Review Center, CPA Tips. Ewan ko, di ko alam. Basta sabi nga nila, todo sa pag-aaral kapag CPA kasi hindi naging madali ang pagpasa ng sipali. Mababa kasi ang bababa kasi ang passing rate daw. So mamakita yung board passer ng May 2020, doon ako nagtaka. Nakakasat talaga mamabaksa. Medyo sana yun, para tumataas na yata ng passing rate ng sipali. Medyo tumataas na. Kasi dati, bumababa talaga ang passing rate ng CPA. Ewan ko na lang, kasi dininan ko na yung news ng PRC. Sino ba yung Board of Accountancy sana yun? Si Noah ata yat, siguro, hindi ko pa sure. Wala na po ako maisip ng paraan. Bukas na lang, ayayahan na natin kung magbablog na ako na yun. Kasi pag-usapan natin yung yung mga basic accounting mamaya pag tanghali. Wala akong magawa kasi boring na ako. Pag-usapan natin yung public account, private account, at saka government account sa susunod na live streaming. Kasi mamaya tanghali, ituturo ko sa inyo yung mga basic accounting muna. Basic lang muna kasi hindi pa ako expert nyo kung husgahan. Lang yun. Titinan ko yung niya, yung PRC. So, sa mga hindi nakakalam, yung board ng accountancy, yung BOA, ang chairman nun, hindi ko lang maalala kung sino yun eh. Pag BOA kasi or Board of Accountancy. Sa PRC yun guys ha. Yan. 5 viewers, silang wala na yata. Patapos na kasi ako mag-live. Sino ba yung Board of Accountancy? Sa PRC yan eh. See? Yung chairman ng Board of Accountancy. Eto si Noe. Si Noe G. Caniela, PhD. Oh. Siya yung nagiging, sana yun, ay chairman po siya ng Board of Accountancy. Napasa ko lang po sa Google. Si Noe G. Caniela, PhD. So, hindi lang po siya CPA, hindi po siya BSA graduate. So, graduate po siya ng Industrial Engineering. Baka siguro magaling sa math. Ewan ko na lang. Magabasa ko lang. Kinyanola pala ang chairman ng accountancy. Wala, nabasa ko lang. Parang naalala ko lang sa inyo. Ano ba? Yan lang. So, mag-end live na ako. Yan lang. Wala na po akong maiisip. So, try ko lang mag-lecture. Baka mamayang hapon mag-lecture din ako ng mga basic accounting para sa mga first year BSc student or yung mag-aaral pa lang. So, yan. Ingat po kayo at magandang umaga po. So, kailangan ko na kumain. Yan lang. I-post ko po yan sa YouTube parang alam nyo. Yan lang. Bye-bye! Yan lang po.